Magandang umaga sa lahat. Ako po si Jerisa B. Portacion at ang aking kasama ay si Dylan Sen Pino. At ngayon ay mag-uulat kami tungkol sa Noli Me Tangere, Kabanata 15 na pinamagatang ang mga sakristan. Pero bago natin alamin kung ano ang laman nito, ay alamin muna natin ang mga talasalitaan ng Kabanata 15 na pinamagatang ang mga sakristan. Mga talasalitaan. Una, batinaw, malaking kampana na ginagamit upang ipahayag ang mahalagang pangyayari tulad ng misa o babala. Ikalawa, bahaw, tunog na hindi na matining o malakas, maaaring tumutukoy sa mahina o lumang tunog. Ikatatlo, multa, parusa o bayaring pinapataw sa isang tao bilang kaparusahan sa isang paglabag na batas. Ikaapat, panaghoy, pagdaing o malungkot na pananangis bilang pagpapahayag ng matinding dalamhati. Ikalima, palahaw, malakas at matinis na sigaw, kadalasang dulot ng matinding damdamin tulad ng sakit o takot. Ngayon ay dadako na tayo sa kwento na pinamagatang ang mga sakristan. Nagpatuloy ang malakas na pag-ulan. Sa kabila ng pagkidlat at pagkulog ay patuloy ang tunog ng batingaw. Magkatabing nakaupo sa ikalawang palapag ng tore ang magkapatid na Basilio at Crispin at kapwa hawak ang lubid. Tumutugtog pa rin ang kampana ang dalawa sa kabila ng malakas na pag-ulan. Natatakot ang mukha ni Crispin habang si Basilio ay nagpipilit na nilalakasan ang loob. "Batakin mo pa ang lubid, Crispin!" Naglambitin sa lubid si Crispin at kasunod niyon ay ang bahaw na tunog ng kampana na tila panaghoy. "Kuya, natatakot ako. Umuwi na tayo. Tiyak na hindi papayag ang nanay na pinapalo ako. Kung magkakasakit ako'y aalagaan ako ni nanay at hindi na niya ako pababalikin ng kumbento. Hindi tayo maaaring magkasakit, Crispin. Mamamatay tayo sa gutom," pananggalang ni Basilio sa tinura ng kababatang kapatid. "Sa atin ay walang magpaparatang na isa akong magnanakaw." Tila walang narinig si Basilio sa sinabi ni Crispin. Sa halip ay binatak niya ang lubid at gumuhit ang malakas na tunog ng kampana. "Magkano ang ibabayad nila sa atin, kuya?" "2 piso. Malaki ang nabawas dahil sa ilang boses na multa." "Kuya, bayaran mo na lang ang sinasabi nilang ninakaw ko para hindi na nila tayo pagbintangan." "Halagang 32 piso iyon. Hindi kakasya. Sana pala'y ninakaw ko na talaga iyon. Sabi ng kura ay papatayin nila ako kapag hindi ko naisoli ang pera. Kung ako sana ang kumuhay, mailalabas ko talaga iyon. At kung mamamatay man ako, ay ibibili ko ang nanay ng bagong damit." "Ang kinatakutan ko'y baka malaman ng nanay ang nangyari," sabi ni Basilio. Natakot si Crispin sa sinabi ng nakatatandang kapatid. "Huwag na pala tayong umuwi bahay. Kuya, tiyak na mapagalitan ta ako ni nanay." Nag-iiyak si Crispin dahil sa takot. Inalo siya si Basilio. "Tahan na, uwi na tayo dahil sinabi ni Tandang Tasyo na naghahanda si nanay ng masarap na hapunan." Dumating ang sakristan mayor at galit na sinabing mumultahan niya si Basilio ng 25 dahil sa maling pagtugtog ng kampana. "May permiso na po kaming umuwi. Tanging naitugon ni Basilio, 10:00 pa kayo ng gabi maaaring umuwi. Ngunit hanggang 9:00 lamang po maaaring maglakad sa kalsada. Tiyak na mahuhuli kami ng gwardiya sibil." Pagtutol ni Basilio, sinabi ng sakristan si Mayor. Kinuha ng sakristan Mayor si Crispin. "At ikaw hindi ka maaaring umuwi hanggat hindi mo linabas ang ninakaw mo." Nagpasaklo si Crispin sa kapatid. Nalang nagawa si Basilio. "Kuya, papatayin nila ako. Huwag mo akong iiwan." May kasabay na palahaw ang sigaw na iyon ni Crispin. Dinala ng sakristan Mayor si Crispin na hindi batid ni Basilio kung saan ito dadalhin. Nagpasya si Basilio na tumakas upang humingi ng aklulo sa ina dahil sa nangyari kay Crispin. Pinatugtong niya ang lubid ng batingaw at itinali sa barindilya ang nanghaligi.
Doon siya nagpados-daos pababa ng kampanaryo. Mga katanungan. Una, ano ang paratang ng kura kay Crispin? Ikalawa, magkano ang imumulta ng sakristan mayor kay Basilio dahil sa maling pagtugtog ng kampana? Ikatatlo, bakit gusto na lamang ni Crispin na magkasakit? Ikaapat, ilarawan ang tunog ng kampana at iugnay ito sa magkapatid na sakristan. Ikalima, bakit pinauuwi ng sakristan mayor si Basilio sa oras na 10:00 ng gabi? Ito ay ang aral na mapupulot natin sa Kabanata 15 na pinamagatang ang mga sakristan. Ang kawalan ng hustisya ay nagdudulot ng pagdurusa sa mga inosente, kaya't dapat ipaglaban ang tama at maging patas sa lahat. At doon nagtatapos ang aming pag-uulat. Maraming salamat!